the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. O Heart of Jesus, pierced for our sins, and giving us your Mother in Calvary. O Heart of Mary, pierced by sorrow, and sharing in the sufferings of your divine Son for our redemption. O sacred union of these two hearts, praised be the God of love, who united them together. May we unite our hearts and every heart, so that all hearts may live in unity, in imitation of that sacred unity which exists in these two hearts. Triumph, O sorrowful and immaculate Heart of Mary. Reign, O most Sacred Heart of Jesus, in our hearts, in our homes and families, in the hearts of those who, as yet, do not know you, and in all nations of the world. Establish in the hearts of all mankind the sovereign triumph and reign of your two hearts, so that the earth may resound from pole to pole with one cry. Blessed forever be the most Sacred Heart of Jesus, and the sorrowful and immaculate Heart of Mary. Obtain for me a greater purity of heart and a fervent love of the spiritual life. May all my actions be done for the greater glory of God, in union with the divine Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Hear and answer our prayers and intentions, according to your most merciful will. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 21, talata 28 hanggang 32. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo,
Ang mga publikano at masasamang babae mauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Today is Sunday, October 1st, 2023. First Sunday of the month. At ang buwan na ito ay the month of the Holy Rosary. So bago pong lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na binigay niya po sa atin upang tayo po ay makapagpalaganap ng kanyang mabuting balita. At sa lahat ng mga tumatangkilik at nagsusubaybay sa ating munting channel na ito, at sa lahat natin ng mga subscribers, lalo na sa mga bago nating subscribers, marami pong salamat sa inyo. At to all my relatives and my friends, marami pong salamat sa inyo at sa aking pamilya sa Pisma Plus. Marami pong salamat sa inyo. So, mga kapatid, ang ating Ebanghelyo sa araw na ito na mula kay San Mateo, chapter 21 verse 28 to 32. Ito po ay tungkol sa dalawang magkakapatid, no? Sa dalawang anak na parehong inutusan ng kanilang ama, no? Na magtrabaho sa kanilang vineyard. So, sa nabasa natin sa ating gospel ay ang una ay nagsabi ng ayaw, but kalaunan ay pumunta din, no? At nagtrabaho. Yung isa oo, pero hindi nagpunta, no? So ang tanong ng ating Panginoon dito, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Of course, ang sagot dito ay yung nakakatanda po. So sagot nila, no? Yun ang tanong ng ating Panginoon sa mga nakikinig sa Kanya. Lalo-lalo na yung mga saserdote, no? Na nandoon, at yung mga matatanda ng bayan, no? Sa panahon ng ating Panginoon. But din sa atin ngayon, tayo ba ay sumunod din sa kalooban ng ating Panginoon, o yung kalooban o ang gusto lang natin ang sinusunod natin? Minsan sa ating buhay may mga bagay na yung bang sa pamamaraan ng Panginoon ay nahihirapan na tayong nahihirapan tayong sundin. Yung gusto lang natin, yun lang atin na pairalin, no? At talagang gusto ko ito, dapat ito masunod, no? Hindi na natin tinitignan kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. So kaya nga nasasabi natin that sa kaligtasan, ibang taong ibang masasamang, sabi natin masasamang damo, no? In their whole life, wala silang ginawa kundi ang kagawa ng kasalanan, but din sa bandang huli ay buong puso, no, na nagsisi, nagbalik loob sa ating Panginoon at pinatawad ng ating Panginoon. Sila pa yung nauna doon na makapunta sa langit, ano?
So, minsan tayo din or sa ating mga na-experience, may mga bagay na yung bang hindi natin kayang gawin, ano? Yung kalooban o yung gusto na gawin natin, kalooban ng ating Panginoon. But sa mga taong masasabi natin na para wala lang pakialam, no? O kung may Panginoon ba o wala. But in the long run, sila pa yung mga nabibiyayaan, ano? Dahil sa kanilang pagbalik loob sa ating Panginoon. So, meron namang kagaya ng pangalawang anak dito na nag-oo, no? At din hindi naman tinupad, no? Ang utos ng kanilang ama. So, ganun din sa buhay natin. Sa kabanalan na tayo, but din sa bandang huli ay yun bang para bang nagiging malamig, no, ang pananampalataya dahil sa mga bagay, no, na nag-a-attach sa atin, no, mga bagay dito sa mundo na siya po ang dahilan na minsan nag-uudyok sa atin, ano, para makagawa ng kasalanan. Although na tayo po ay namumuhay, no, ng masasabi natin matuwid. Minsan nga masasabi natin na alagad ng simbahan, nagsisilbi sa simbahan, but din yung ginagawa naman ay hindi naman tama, no? Alinsunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. So kaya ang sinabi ng ating Panginoon dito, at sinabi ko sa inyo ang mga publikano at masasamang babae mauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat namparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. So, ganun din, ano? So, tayo mga kapatid, minsan mga ugali natin, mga ganun din. May umiiral sa atin yung ano ba, yung pride, no? Yung gusto lang natin. Hindi tayo magpakumbaba. Karamihan ganun ang ugali. Ayaw patalo. Gusto kilalanin. So, ba't din ang kalooban ng ating Panginoon, ang gusto niya ay palagi tayo magpakumbaba para po tayo ay makapasakop sa kanyang paghahari. So, sa nanaway mga kapatid, lagi po nating itanim sa ating isipan that kung ano man ang kalooban ng ating Panginoon, yan po ay ating susundin. Mahirap pa natin gawin. Minsan, sinasabi natin, ayoko, but din, ipursige natin na makasunod sa kanyang kalooban. So, mamuhay tayo ng naayon sa kanyang kagustuhan. Hindi po yung naayon sa ating kagustuhan. So, sana naway ang ating Ebanghelyo ngayong araw na ito ay makapagbigay sa atin ng gabay para po tayo ay magkaroon ng mapayapang pamumuhay. So yun lang po mga kapatid. Marami pong salamat at
naway sa buwan na ito, the month of the Holy Rosary, ay buuin natin, no, ang ating pamilya. Sabay-sabay tayong manalangin, magdasal ng Santo Rosario. So, hindi lang sa araw or sa buwan ng Santo Rosario, sa buwan na ito, but every day in our life, sa buong taon, tayo man habang nabubuhay ay manalangin po tayo, no? At sama-sama, no, sa buong pamilya pag dadasal ng Santo Rosario. So, sana naway sa araw na ito at sa araw na lahat o all the time ay gabayan tayo ng ating Panginoon at ilayo tayo sa anumang kapahamakan. So, marami pong salamat mga kapatid sa inyong walang sawang views at pakikinig, no, sa ating munting refleksyon na ito. So sa muli, marami pong salamat at naway ang banal na Espiritu ay maghahari sa ating mga puso para po tayo ay makasunod sa kalooban ng ating Amang sa langit, sa ating Panginoong Jesucristo. At huwag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.